Alright, so good morning mga kapatid. Ako po si JTB, ang inyong abaglingkod. Pag-usapan natin ngayon, eto pong si, Menandro Guevara. Hindi, ang Solgen natin. No? Giba na po si Menandro Guevara. At ang pumalit ay ang ex-wife ni Samboy Lim, yung the Skywalker ng PBA. Yan po. Si Attorney Darlene Berberabe ng UP College of Law. Siya po ang Dean ng College of Law. Diba? Bigatin. So ano ba naging atraso nito ni Guevara? Bakit ito napalitan? So ito yung nakita ko kanina. No? Mamaya natin sagutin yun. Ito yung nakita ko kanina bago tayo magsimula ng live. Kaka-post lang nito ni Attorney Jesus Palsis. Yan. So hinanapan ko ng balita ay confirmed. Pati sa ABS-CBN, binalita na rin na siya na nga po yung bagong Solgen. Ayan na. Berberabe took her oath before the president on the day her appointment was announced. At ngayon nga po yun. Then Thursday, May 29, Guevara told Rappler that he will turn over his office to her on Friday. Bukas. At 30. Berberabe is among the current applicant. Aplikante po siya sa Korte Suprema bilang para maging Associate Justice ng Korte Suprema. At na-interview na siya noong May 14. No? And then pagkatapos doon, dahil si PBBM ay nangangailangan ng ipapalit si Solgen Guevara, then nagpasa sila ng listahan, kabilang po siya doon sa shortlist. At yun naman po napili siya ni PBBM. Actually, siya sana yung kung siya ang mapipili ni PBBM para mailagay doon sa Korte Suprema, siya yung kauna-unahan diyan kung di ako nagkakamali na na Marcos appointed. Parang wala pa yatang na-appoint si PBBM na Associate Justice diyan sa Korte Suprema. Pero who knows, di ba? Tinanggap niya ngayon, baka naisip niya rin maraming mas mabibigat ang pangalan, maraming mas senior sa kanya, di ba? At ito yung maganda at madali na mas makakapagdagdag pa ng papahaba ng kanyang credential. Okay, so congratulations po mga kababayan kay General Torre. Okay? So si General Torre na po ang bagong Chief PNP natin. Yan. Okay. Galing Yan. So, congratulations. General Torre, you're the man. So, nako, exciting ito. Bato de la Rosa. Kasi kay General Torre, kapag as long as merong warrant of arrest, di ba? May warrant of arrest, tatrabahuin ka. So, paano ba to? At sana, next year, March 10 kasi magre-retiro yan, sana i-extend ni PBBM hanggang sa matapos yung kanyang termino. Or as long as, magandang trabahong ginagawa nito ni General Torre. Alright? At saka meron ding isang update Tingnan ko nga si Tives kung pauwi na ba. Tives update. Yun, here we go. Eto mga kapatids. Dito sa balita. Ito yung kahapon o kagabi, ipapadeport na raw ng Timor-Leste. Diba? Kasi nga, tinuturing nila na yung presensya niya sa kanilang bansa ay banta sa kanila mismo. Banta sa seguridad nila, sa community. Tapos yung kanyang, bukod pa ron, yung kanyang presensya ay banta rin sa kanilang national interest. Di ba't October pala, magiging ganap na yung kanilang pagiging member ng ASEAN. At hindi naman nila gugustuhin na masira ang kanilang reputasyon na dahil lamang po sa pagkupkup kay Arnie Tives. Diba? At kung wala namang kasalanan si Arnie Tives, palagay ko naman welcome naman na yan na bumalik yan sa kanila. Diba? After 10 years.
Ayan ho, kasalukuyan ng lulan ng Philippine Air Force aircraft. So, yung sabi nung anak niya, private plane daw, mali. No? Ang pinadala ngayon ng Pilipinas para sumundo, ito pong parang C-130. No? Itong ginamit ngayon. Si Tives ay pinadeport ng pamahalaan ng Timor-Leste kasunod ng pagka-aresto sa kanya noong Martes. Ayan. Ayos si Tives. Okay, welcome home. Sabi siguro nung nakakamot ng ulo, ay shit, sorry. Mamimiss ka namin, uwi ka na ng Pilipinas. Recognize that we have, sabi, the government of Timor-Leste has recognized that we have long known to be true, sabi ni Janice Digamo yan, that the true presence of Arnie Tives in their country compromises regional peace, security, and the rule of law. I thank the Timorese authorities for their courage and the clarity in declaring that harboring fugitives, especially those wanted for heinous crimes like the Pamplona massacre, is unacceptable. This is not just a legal issue, it is a moral one. But over 2 years, Arnie Tives has evaded justice even after being formally charged for the brutal assassination of my husband, Roel Digamo, and 9 innocent others. Their actions on tonight's press release make it clear that Timor-Leste will not be used as a safe haven for those who undermine justice and democratic values. And I hope that the recent announcement by the Timorese government will lead to the immediate return. At ito na nga po, Janice, pauwi na, salubungin mo na lang. O yan, ang tindi, grabe. No? Ito yung weak leader, anak ng pocha. Diba? Weak leader pa yan, ha? No, nahuhuli, dali Kibuloy, Digong. Tapos etong si Arnie Tives. Sino po kaya ang gusto ninyong sumunod? A. Harry Roque, B. Harry Roque. Di ba? O, si Harry Roque na ang susunod.